Okay, and na po natin ating puso at isipan sa ating pong pag-ibig ng salita ng Diyos. Pero bago po yan, ay magkakaroon muna tayo ng special number from Jen.
Hello? Dahil ako dun, ha? Okay, salamat sa Panginoon. That's another milestone for us. Talagang mas malakas na load ng anak ko. Kaysa sa akin. But thank you, Jen. Thank you for the message of that song. God is good and God is wise. I know and na-experience yung lahat yun. Patuloy na mararanasan yun sa tuloy na paglipas ng ating buhay dito po sa mundo ito. Again, salamat sa Panginoon sa umagang ito sapagkat dumako na tayo sa last part, no? Sa huling bahagi ng 1 John, no? Unang sulat ni Juan. At napakalaga po itong last part na ito sapagkat kumbaga ito yung conclusion, no, po, na unang sulat nito ni Juan tungkol sa pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, buksan natin ang ating mga Bibles sa 1 John chapter 5, verses 13 to 21. 1 John chapter 5, verses 13 to 21. Tinihiling ko po bawat isa na tayo magsitindig and let us read this responsibly. Sasabay sa akin ng mga lalaki at sasagot ang mga ladies. Okay? Verse 13, ang sabi po dito, Amen? Begin. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God, that we can ask anything according to His will. He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. If we see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, we should pray and not bring them back. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death. We know that anyone born of God does not continue in sin. The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. We know also that the sons of God has taught and given us understanding, so that we may know Him who is true, and we are in Him who is Jesus Christ. He is the true God and eternal God. Verse 21 together. Dear children, keep yourselves from idols. God bless the reading of this word. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat sa 3 buwan na pinag-aralan namin unang sulat ni Juan. Salamat, Panginoon, sa mga sulat na ito, pinakilala mo ang inyong sarili. Pinakilala mo ang kayang gawin kung kami ay sasampalataya sa inyo. Kung kami ay susunod sa inyo. O Panginoon, sa aming pag-aaral sa huling bahagi, o tulungan mo kami, Panginoon, minsan pa. Ito, Panginoon, ay makita namin ang kadakilaan mo, ang kapangyarihan mo, at ang inyong pong pagmamahal sa amin. Na ang lahat ng ito, lahat ng katangian mo na ipinala mo sa amin, ipinahayag mo yun para matulungan kami. Para kami, Panginoon, ay makapamuhay ng maayos sa mundong ito, sa kabila ng kaguluhan, kasamaan na amin pong nararanasan everyday. Panginoon, dalayan ko po na ang huling bahagi ito ay matanim sa puso't isipan namin. Maalala namin ito. Ito'y gawin namin sandata. Gawin namin, Panginoon, itong shield sa aming Panginoong buhay. Lalo na sa mga challenges na nakakaharap namin everyday. At nawa ay kami po ay ma-comfort that you are always there for us. Hindi mo kami papabayaan. Hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Kaya samahan na kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupulan po kayo lahat. Kilala niyo po ba ang taong ito nasa picture? Ito po ay walang iba kundi si Michelangelo de Ludovico Buonarroti Simoni. Or in short, siya po ay si Michelangelo. Okay? Siya po ay isang sculptor, siya po ay isang painter, siya po ay architect, at siya po ay poet. Ano? Siya po ay nabuhay noong 1475 hanggang 1564. Okay? So, ito pong si Michelangelo, yung kanyang mga obra maestra, ano?
ay makikita natin halos lahat sa Italy, yung kanyang mga gawa. Nakita siguro itong ang ilan dito ni na Tatay Will, kung sila yung dumayo doon. Ano? Nakita niyo to, Tatay Will? Ano? So ito po ay, ang tawag nila ay Pieta. Ano? Ito ay ginawa niya, inukit niya noong 1499. At ito po ngayon ay located sa Vatican City, doon po sa St. Peter's Basilica. Ito po ay nasa right side, no? ng church. Pag pumasok po kayo, nandun po makikita niyo ito, Pieta. And then ang sunod po na makikita natin na ginawa ni Michelangelo ay itong si David, no? Hindi po ito nakita niya ng Tatay Will. So pagkat ito po ay nasa Florence, Italy, yung original niya. Ano? Ay nakalagay doon. At ginawa po ito ni Michelangelo noong 1504. Okay? And then ang sunod po ay itong painting sa ceiling, no? Ng Sistine Chapel doon po sa Vatican City. No, ito daw po ay halos mga 3 years na pininta ni Michelangelo sa ceiling. Ang hirap po nito, ang taas. Ano? Ang tawag dyan ay the creation of Adam. Okay? So ito po yung mga makikita natin. No? Basta tinipe natin itong pangalan ni Michelangelo. Ito yung mga obra maestra niya, ng mga works. Pero meron po siya isa na sculpture na ginawa na ito po ay, kumbaga, nasulat sa history. Kung ano ang naging reaction niya after na gawin niya itong sculpture na ito. Sapagkat isang marble, inukit niya for 3 years. Ginawa niya, inukit niya ng inukit. No? Binalot niya yung sarili niya sa pag-uukit dito. Wala nakakita sa pag-uukit niya dito. Talagang yung mga details na ito. At ang statue, ang sculpture na ito, after 3 years ng kanyang pagpukit dito, ay walang iba kundi si Moses. No? Si Moses yung nasa Bible. Ngayon, bakit po nasulat sa history yung mga naging reaction? Sapagkat itong ipinakita niya ito finally sa mga tao, ang sabi ng mga tao, wow, parang tunay. Ha? Talagang yung mga muscles niya, yung mga ugat, no, parang tunay. Maging yung kanyang damit, no, yung mga tiklop, yung gusok, no, ay talagang very detailed. Kahit yung kanyang bigot, balbas pala. Yung balbas ay makikita po natin na talagang ang lupit ng pagkakadetalye nito. So ang sabi ng mga tao ay parang tunay itong iyong ginawang ito. At maging siya, nung lumayo siya, tinignan niya sa malayo itong statue ni Moses, although sa tingin ko hindi talaga itsura ni Moses, product ng imahinasyon niya lang. Pero sinabi niya na yan si Moses. Ang sabi niya ay ito, perché non parli. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng perché non parli ay why don't you speak? Bakit hindi ka magsalita? Kung ikaw ay parang totoo, kung ikaw ay mukhang totoo, bakit hindi ka makapagsalita? Yun ang sabi niya. Diba? Kasi kahit ano bang gawin niyang pagpapaganda, no? Kahit na anong gawin niya na magmukhang itsurang tao talaga ito, he cannot deny the fact that this statue is a cold stone. Lifeless. Di ba? Walang buhay. Walang magagawa. Kahit sigawan mo yan, kahit kausapin mo, kahit suntukin mo nga yan no, kahit saktan mo. In fact, binato ni Michelangelo yung tuhod niya. Kina-expect niya na aaray, or magre-react. Pero kahit anong gawin ni Michelangelo, hindi siya nagre-react. Alam niyo po mga kapatid, ngayon po umaga, maraming mga statue, no? Maraming mga sculpture, no? Maraming mga akala natin ay totoo na pinapaniwalaan natin. Di ba? Maraming mga bagay na akala natin, ito yung magsasalba sa buhay ko. Kaya, pinaprioritize natin. No? Marami sa buhay natin, akala natin, ito ang pinakamahalaga. No? Kaya, pinaprioritize natin yun. At ang nakakalungkot,
at ang nakakalungkot. Sa iniisip natin na ito pinaka-importante, nalilimutan natin yung tunay. Nalilimutan natin yung totoo. No? We forget the real one. No? The true one. And sino yun? Ang Panginoon. Diba? Kumbaga sa list of priorities natin, no? Marami yung nilalagay natin sa number 1. No? Ang Panginoon, either number 2, number 3, number 4, number 5. Correct me if I'm wrong. But many times, siya yung last. Di ba? Nasa list siya ng ating pong buhay. Okay? Pero dito, katulad po ni, sabi ni Michelangelo, no? Why don't you speak? No? Ang ibig sabihin, itong mga ay naakala ng tunay ay yung term ngayon ng mga millennials ay hopya. Alam niyo yung hopya? Paasa lang. No? Pinapaasa lang talaga tayo. Pero, in the end, sasaktan din tayo. Mga kapatid ngayong umaga, napakaganda po ng ending ng sinulat po ni Juan, yung unang sulat. Sapagkat, pinapakita niya dito, isa-summarize niya kung bakit the Lord, the God we are worshiping, is the real one. No? Na kung meron kang dapat unahin, kung meron kang dapat pag-aksayahan ng oras, ng lakas at resources mo, it is the real one. Or He should be the real one. No other than the Lord. No? Mga kapatid, for the past 3 months, pinag-aralan natin knowing God. No? Again, knowing God is a journey. No? Hindi mo makikilala ang Panginoon overnight. No? Or kahit na 1 taon ng pag-aaral mo, no, hindi mo pa rin masasabi, no, na kilala mo na ang Panginoon. And to be honest with you, mga kapatid, ako po ay 42 years ng Christian. No? 42 years ko nang kilala ang Panginoon. 42 years ko nang pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. But I'll tell you honestly, hindi ko pa siya kilala. Hindi ko pa siya kumbaga parang scratch pa lang ang alam ko tungkol sa Panginoon. Kasi, na-realize ko as I study about the Lord, it will take eternity to know Him. No? Kaya dapat non-stop ang pagkakilala natin sa ating pong Panginoon. At nung pinag-aralan po natin itong 1 John, ito po, no, dito pinakilala ng Panginoon kung sino siya. No? He is the God who is accessible. He is the light. He is our advocate, our Father, our protector, our preserver, our righteousness, no? Our purifier, no? He is greater, no? Our God who is the truth, no? Who is love, who is our confidence. And last week, no, salamat sa Panginoon sa very detailed na mensahe po ni Brother Toby, no? Na pinakita doon that God is victorious. No? He is the God who is victorious. Nakakalungkot kung ang iyong sinusundan, hinahangaan, ay talunan. Di ba? Gusto mo ba yan laging talo na naman? No, halimbawa, yung sinusundan mo, hinahangaan ng basketball team. No? Kaya, alam nyo ba, naka-4 na akong team sa NBA. Kasi yung una kong hinahangaan, una ay Lakers. Nung napagtatalo ang Lakers ng Chicago Bulls, nag-Chicago Bulls ako. So nung napagtatalo na ang Chicago Bulls, no, nag-San Antonio Spurs naman. No? At nung masok na itong Golden State Warriors, yun na rin ako. Kaya masyado akong siguro magagalit sa akin yung mga teams na yun kung mare-recognize ako. Parang anong tawag doon? Malumbing ba? Kung sino yung sikat na andun ka. No? Kung sino yung nananalo parate, na andun ka. Pero kung natatalo na, bye-bye. But praise God because our God is victorious. Hindi siya ever matatalo. And if you will follow the Lord, I will tell you this, you will always be victorious.
Okay? Kung sa buhay ninyo, lagi kayong talo, lagi kayong nabibigo, no? Laging hindi nangyayari yung gusto ninyo. Di ba? Lagi kayong nauunahan. Try the Lord. Try to trust Him. No? Try to follow Him. Try to obey Him. Because our God is a victorious God. You will be victorious. At ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang pamuli dito po sa ating pong series, Studies in 1 John. Ang pamagat po ng ating mensahe, The God who is real. The God who is real. Ang Diyos na totoo. Totoo ba ang Diyos niya? Meron akong isang dalaga na narinig. Tinanong ko siya, ano bang gusto mong mapakasawa? Anong gusto mong maging boyfriend? Alam niyo sabi niya, yung totoo. Yung totoong tao. Sabi ko, bakit may mga naliligaw ba sa iyo na hindi tao? Oo, mga asal hayop lahat. Ang gusto kong mapangasawa ko, maging boyfriend ko, ay totoong tao. Mga kapatid, alam niyo po ba ngayong umaga? Marami tayong, yun nga, inuuna. Marami tayong pinapahalagan sa mundo na hindi totoo. No? Na ang mga pangako lang, no? Nangangako lang para dayain ka. No? Kumbaga sa terminolohiya natin, binubudol ka. Ano? Kanina si Tatay Will, kinikwento niya yung paano siya ng budol. Yung shopping, mga malalaw. Okay? Talagang paniwalain ka. Magbumukha talaga siyang kapani-paniwala. Siyempre, ganun ang mga manloloko, di ba? Magpapakita ka ba na mukha kang manloloko? Or magsasabi ka bang lolokohin ng isang tao? Siyempre, papaniwalaan. And you know what? When you do not know the real person or the real thing, manloloko talaga tayo. At sa ating pong pananampalataya, mga kapatid, if you do not know the real God, the real person to worship, you will always be deceived. Kayo po ay madadayang parati. Maaagaw lagi yung inyong atensyon. No? Mariisip nyo na mas mahalaga to, mas kailangan kong unahin to. No? Mas kailangan kong pagtuunan ng pansin. Mga kapatid, ngayong umaga gusto ko makita. The God who is real. Ang Diyos natin, ito po ay hindi wishful thinking lang na, I hope, pero talagang ganyan Diyos. He is real. At meron po tayo makikita ngayong umaga na tatlong na undeniable truths about the reality of our God. Okay? But before that, tingnan po natin itong sinabi ni John sa 1 John chapter 5, verse 20. Basahin nga po natin ito sabay-sabay. Ready? Begin. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. So dito po sinabi po ni Juan, no? We know also that the Son of God has come and has given us understanding. Ang dahilan kung bakit nagpunta dito ang Son of God, who is the Lord Jesus Christ. Hindi si Kibulo yan na. Ang Son of God is Jesus Christ. Yung tinutukoy po dito. Lalo na at capital letter yun. Basta yung Son of God or Son is capital letter. Yan po ang tinutukoy parati ay ang Panginoong Jesucristo. Bakit siya pumunta dito? He has given us understanding so that we may know Him who is true. Kaya ngayong umaga mga kapatid, kung wala si Kristo sa buhay mo, it is impossible for you to know the real God. Okay? Lagi ang uunahin mo ay iba. Lagi ang pagtutuunan mo ng lakas mo, ng attention mo, ng oras mo, ay mga kuwan. No? Ay mga peke. At yung mga peke yun, no? Talagang pagkatapos mong ubusin ang iyong lakas, mga resources at oras ko, you will end up regretting it. Parang ay, mali itong pinagtao ko. Mali itong inuuna mo. Di ba? Sayang. Sayang ang oras,
sayang ang taon, sayang ang pera, ano? Sayang yung lakas natin. Salamat sa Diyos sapagkat ipinakita ng Panginoon po sa kanyang salita, who is the real one, who is the real thing, sino ang dapat prioritize. At ang sabi pa dito, He gives us understanding. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng pangunawa. No? Kaya, again, as I've said, kung wala si Kristo sa puso mo, you will never understand anything about God. Kaya, kung gusto mong makilala, malaman ang Panginoon at ang plano niya sa buhay natin, you have to surrender your life to Jesus. You have to surrender your life to Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas. At sa bawat isa dito na tinanggap si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, you have the power, you have the wisdom, you have the understanding to know the truth. Okay? At ang sabi pa dito, and we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Okay? Ito po ang maliwanag na Bible verse. Kasi may mga tao po, may mga grupo na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ito po ang magpapatunay that Jesus is God. Ano sabi dito? He is the true God and eternal life. Okay? So, ito po ang, kumbaga, summary ng ating pong pag-uusapan. Ngayon, let us unpack, ating pong isa-isahin kung ano po ang nilalaman ng reality of God. Okay? Una, ang dahilan kung bakit po sinulat ito ni Apostol Juan ay sapagkat may katuruan noon. No? May mga false teachers na tawag ay, or false teaching na tawag ay Gnosticism. Ano yung ibig sabihin ng Gnosticism? Sa Greek, ito ay gnosis, na ang ibig sabihin ay knowledge. No? At sa panahon nila, ang ibig sabihin po niyan ay secret knowledge. No? Hindi lahat nakakaalam ito. Konti lang. At ang tingin ng mga Gnostics sa kanilang mga sarili, they are elite group of people. Kasi sila lang nakakaalam ng secret knowledge na yun. Ano yung secret knowledge na yun? Ito po ang paniniwala nila. The Spirit is entirely good, pure, and divine. And then, the material world or matter is inherently evil, flawed, and corrupt. So sa kanila, yung espiritu natin, malinis, walang kasalanan. Pero itong katawan natin, at lahat ng material world, lahat ng nakikita mo, masama lahat yan. Lahat yan ay mawawasak. Okay? Kahit na anong gawin mong pagpapakabuti sa katawan na to, masama pa rin yan. Kaya ang teaching ng mga Gnostics, magpakasama ka na lang. Hindi ka rin naman mag-i-improve kahit na gumawa ka ng mabuti. No? Kaya ang kanilang teaching, mag-involve ka sa lahat ng gusto mo na magpapasaya sa'yo. Sexual immorality, ano pa yung iba? Anger, murder, kahit anong gawin mo. Pwede. Kasi likas na talaga ng masama ang tao. So, imagine, napaka-dangerous ng teaching na ito. Diba? At yun ang kumakalat ng panahon na ito. Na sinulat ito ni Juan. Si Juan, by the way, ang sinulatan niya ay mga taga-Ephesus. Okay? Sa church sa Ephesus. So, merong dalawang klase ng Gnostics. Ang una, ang tawag nila ay Docetism. Or ang ibig sabihin nun ay illusion of the body. Anong ibig sabihin ng Docetism? Itong Docetism is from the Greek word dokeo, na ang ibig sabihin ay to seem. Ang ibig sabihin ng to seem ay magmukhang. Magmukhang. So, anong ibig sabihin? Anong tinuturo nila? Ang kanilang tinuturo, si Jesus, nung pumunta siya dito, hindi talaga siya real. Hindi real body. Hindi real flesh yung nakita ninyo. Kasi, Jesus is spirit. No? He is perfect. At imposible, imposible na magsama ang spirit at saka ang body. Kasi ang spirit is perfect. It is pure. It is sinless. Tapos sasama sa body, magkano yun? Kung pag pinagsama mo yung parehong,
tawag dito, negative, o kaya parang positive, di ba? Tumatalsik yun. Okay? So, imposible, hindi sila pwede. Eh, ang tanong sa kanila, ano yung nakita namin? Illusion lang yun. Mukhang katawan lang yun. Di ba? And then, ang isa pang grupo ng Gnostics ay Cerentianism. No? Ito ay galing sa isang false teacher na si Cerentus. No? Cerentianism. Ang kanya namang katuruan ay the divided Christ. Ano ibig sabihin nito? Noong binaptize si Jesus, yung Spirit ni Christ ay pumasok sa kanya. Pero nung siya ay mamamatay na sa krus, umalis yung Spirit. Bakit umalis yung Spirit? Kasi, di ba, teaching, ang kasalanan ng buong mundo during that time, nung nakapako si Christ, ay nasa kanyang pamilya. So, imposible, ang sabi ni Cerentus, imposible na itong Spirit, no, na nasa katawan ni Jesus ay mahawahan ng kasalanan. Kaya, nung namatay na si Christ, or nung bago siya mamatay, umalis na yung Spirit niya. Anong danger po nito? During that time at saka during this time. Una, walang salvation. No? Wala tayong kaligtasan. At saka, bakit siya pupunta dito? Di ba? Yun, para lukuhin lang tayo. So kung maniniwala tayo dito, ito yung sinasabi na talagang dadayay tayo. If we don't know the truth, if we don't know God, hindi tayo maliligtas. Kasi ang paraan lang ng kaligtasan ay through the remission, through the shedding of blood. No? Na yung blood na yun dapat galing sa tao. 100% tao. And when the Lord Jesus Christ came, He is 100% man and He is 100% God. Kung paano nangyari yun, hindi natin kayang maipaliwanag. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. But, ito po ang point dito ni Juan. Si Jesus, He is a real person. He is a real human being nung nagpunta siya dito. Hindi siya illusion, at hindi divided si Christ nung nagpunta siya dito. He is one person na nagligtas sa atin. So walang salvation kung pinagpapaniwalaan natin ito. At ang pangalawa, na magiging problema, pagka pinaniwalaan natin ito, magiging wild ng lahat ng mga tao. Kasi total, hindi naman tayo mag-i-improve na, ay hindi gagawa na lang ako ng kasalanan. Nalala ko nung fourth year high school ako, nagkaroon ng malakas na lindol sa Kalapan. Kinabukasan, pagpasok namin, tinakot kami ng teacher namin. Sabi niya, pag hindi kayo nagpakabait, ay mapapahama kayo kasi malapit na ang katapusan ng mundo. Alam niyo, sabi ng kaklase ko, katabi ko, nagulat ako. Kilala to ni Mami itong kaklase ko ito. Sabi niya, ay siya, mangyayapos na ako. Malapit na palang dumating ang Panginoon. Ano na lang siya. Kung gagawa na lang ako ng mga kasalanan. Di ba? Sabi ko, bakit ganyan ang naisip mo? Sabi ko sa kanya. So, ganyan ang magiging reaction natin kung papaniwalaan natin ito. Na ang ating katawan, ito ay talagang likas na ng masama. Totoo naman ito. Pero, ang tinuturo ni Apostol Juan dito, God can change you. God can change our lives. Yun ang dahilan kung bakit siya pumunta dito sa lupa. Para iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Kaya, ito ang nilabanan ni Juan noong mga panahon nito. I'm sure ngayong umagang ito. Bagamat hindi ganito ang direkta na naririnig natin. Pero may mga Gnostics akong nakausap nung early months of 2026. At ang kanyang, hindi siya naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi hindi niya may paliwanag ang Diyos. At pagka hindi mo na ipaliwanag ang isang bagay, hindi totoo yun. Ganun ang kanilang paniniwala. At they are very proud sa kanilang belief. Pagkausap nila, mataas ang boses lagi.
Kaya yung pangatlo na magiging problema ay magiging mayabang yung Gnostics. Kasi ang feeling nila, itong secret knowledge nito, sa kanila lang ni-reveal. No? Kaya during this time, nasinulat ito ni Juan, ang tingin ng mga Gnostics sa mga followers ni Jesus ay mga second-class citizen. Hindi kayo pwede, kumbaga hindi kayo kailangan pansinin. Hindi kayo kailangan pakinggan. Ito ang dahilan kung bakit kung inyong mapapansin, 40 times, dito po sa 1 John, 40 times, inulit ni Apostol Juan yung salitang no. Alam niyo. Alam niyo, kailangan niyong malaman kung sino ang Diyos. Kailangan niyong makilala yung totoong Diyos. At dito po sa ating verse na pag-uusapan, itong passage na ating pag-uusapan, from verses 13 to 21, 7 times na binanggit yung no. Kailangan niyong malaman para hindi kayo madaya. Yun ang dahilan bakit po tayo nadadaya, di ba? Because we do not know. Okay? So, babalik po tayo. Yung tatlong undeniable truths. Ang una, the certainty of His salvation. Ang kasiguruhan ng kaligtasan ng Panginoon. No? Ang sabi dito sa 1 John chapter 5, verses 13 and 14, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Kaya ko isinulat ito. Lahat kayo na sumampalataya kay Jesus. Hindi kay Juan, hindi kay Pedro, hindi kung kanino mang apostol, o kanino mang tao related sa Panginoong Jesucristo. Kundi kayo na sumampalataya kay Jesus. Hindi rin sa church, hindi sa pastor, kundi kay Jesus. Kayo sumampalataya kay Jesus. I want to tell you, sabi niya, so that you may know that you have eternal life. Sinulat ko ito para malaman ninyong lahat, para malaman natin na may buhay tayo na mananatili. Ang ibig pong sabihin niyan, ito pong makasalanan nating katawan. Ito pong buhay natin dito sa lupa. Ay, pagka sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon sa Kristo, hindi dito sa lupa nagtatapos ang buhay natin. Katulad ng iba, kaya takot mamatay ang maraming mga tao sa pag-akala ng maraming mga tao. Pag namatay ka dito sa lupa, tapos na. Wala na. Pero ang isang tao na may Kristo sa kanyang puso, ang tao na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung physical death is only the beginning of eternity. At paano mo susukatin ang walang hanggan? Kahit 1 billion years, hindi mo masasabing eternity. Wala nang katapusan. Yun ang ibibigay na buhay sa atin ng Panginoon. Bakit at paano? Pag tinanong natin sa Jesus bilang sarili natin, bibigyan ka niya ng buhay na hindi natatapos. Okay? So, makita po natin the promise of life. The certainty of His salvation, ang kasiguraduhan na siya ay ng kanyang kaligtasan, nangako ang Panginoon na tayo nga ibibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, to you who believe in the name of the Son of God, you have, gusto kong pansinin itong word na know. Okay? Ang kahulugan po niyan ay, literal meaning niyan ay know absolutely. Ano ba ang ibig sabihin? Hindi mo pwedeng pasinungalingan na pagka sumampalataya ka sa Panginoon, may buhay na walang hanggan. It is an absolute truth na pag sumampalataya ka kay Jesus, may eternal life ka. At walang sino mang mga teachers, ibang mga guro ang pwede magsabi na mali ang interpretation mo. Hindi yan ang tunay na kahulugan yan. Katulad ng fourth week. Diba? Iba ang interpretation ng Supreme Court. Diba? Iba ang interpretation ng ibang mga senador. Pero titingnan natin sa dictionary, yung salitang fourth week, the only meaning of it is immediately. Diba? Ito, nung sinabi ni Apostol Juan na no, you absolutely, this is an absolute truth.
na pagka sumampalataya ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At kung babalik ka rin natin, kung hindi ka sasampalataya sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Or kung iba ang sasampalatayanan mo, no? Ibang tao, no? O ibang kung sino man ang ipinakilala sa iyo, kung hindi ito ang Panginoong Jesucristo, you will never have eternal life. Why? Because the Lord has promised. And it is certain, sigurado po, mga kapatid, ayon po dito sa salita ng Panginoon, basta't sumampalataya ka sa Panginoon, may eternal life ka. Kaya sa bawat isa sa atin dito, kung sumampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo, certainly, huwag na kayong magduda. Huwag na kayong malito. Pag may nagtanong sa inyo, may eternal life ka ba? Yes. Why? Because I believe in the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ito po ang gusto kong pag-isipan ninyo. Bakit? Bakit nagtsatsaga? Ito po naalala ko nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon. Nagsasakripisyo na ayuno. Doon sa dati kong religion. Gumagawa ako ng mabuti. Sinisikap kong hindi gumawa ng mali. Pero pag tinatanong ako ng mga tao, pagkatapos mong gawin yan, sigurado ka bang pupunta ka sa langit? Ano na lagi ko sinasabi? Walang nakakaya yan. Hindi mo pwedeng malaman yan. Di ba? At sibukan yung tanungin, pagka mahal na araw, yung mga nagpapapako sa krus, yung mga nagpipilitensya, tanungin niyo yun, pagkatapos niyong gawin yun, may kaligtasan ka na ba? Sigurado na ba na pagka kinuha ka ni Lord, pupunta ka sa langit? Isa lang ang sasagot niya, walang nakakahanap. So, ito po ang gusto kong makita ninyo. Bakit nag-aaksaya tayo ng panahon, ng oras, na manatili dun sa grupo na yun, na hopya. Walang ipinapangako na kasiguruhan. Naman niyo ako, na inuutusan tayong gawin mo ito, mag-pray ka ng ganito karami. Magdasal ka ng ganito karami. Pero after that, wala ka pa rin kasiguruhan. Whereas, when you believe on the Lord Jesus Christ, pagka isinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, pag sinunod mo siya, ang sabi dito, His promise is certain. No? Yung kaligtasan mo ay sigurado. Hindi ka na pwedeng magduda. Ano? Hindi mo na pwedeng sabihin, teka, hindi ko alam, hindi ako sure. Mga kapatid, ngayong umaga, since the Lord Jesus is in your heart, the Lord will give you understanding and will convince you na pagka tinanggap mo si Jesus, may eternal life. Okay? So, yun po ang una na makikita po natin. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen. Mga kapatid, ito ang ating kondisyon ngayon. The wages of sin is death. Makasalanan tayo, at dahil sa tayo makasalanan, may babayaran tayo, at ang bayan ay kamatayan. We will all die because of sin. Pero, sabi dito, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Napakaganda ng word na the gift of God. Ang ibig sabihin doon, libre. Diba? Hindi mo kailangan magtrabahuan. Okay? Meron pa dito na, binigyan ng regalo tapos siningin, mahal lang nung bili ko dyan. Kahit kalahati, pwede bang ibigay mo sa akin ang ginastos ko. Magagalit tayo pagka gano'n. O hindi na natin tatanggapin yun, di ba? Ang gift ng Panginoon, ang solusyon ng Panginoon sa matindi nating problema, ay libre. At sabi doon, eternal life. Di ba? Pagka may malalaking sakit, madalas mahal ang gamot. Di ba? May sakit ka sa puso, may diabetes ka, or may cancer ka. Madalas mahal ang gamot. At hindi ka pa nakakasigurado kung gagaling ka. Dito, this is our greatest problem.
sin. At tayo, because of sin, tayo po natin umabot. But God gave the greatest solution. At ang solution na yun ay gift. Libre. No? Hindi mo kailangan magtrabaho. You just believe, no, on the Lord Jesus Christ and you will have eternal life. Okay? Grabe ang Panginoon. Diba? At ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kung yung group na ating pong sinasamahan, hindi kayo gayang bigyan ng kasiguruhan ng kaligtasan, that means that God is not God at all. You are worshiping a different God. Because the God of the Bible, no, yung Diyos na pinag-aaralan natin all throughout history, itong Diyos na ito kaya niyang iligtas. At kaya niyang bigyan ng kasiguraduhan ang lahat ng tao na sumasampalataya na save ka na pag sumampalataya kay Jesus. At tayo pong lahat na naka-experience na po ng pagliligtas ng Panginoon. We can say, no? Kahit tulog tayo, pwede natin sabihin na pagka naman tayo isang pumunta ako sa langit. Why? Because Jesus is in my heart. Binigyan niya ako ng eternal life. At sana lahat po tayo dito, no, ay magkaroon ng eternal life. Sana isuko natin ang buhay natin kay Jesus. No? Huwag niyong isuko ang buhay niyo sa pastor, or sa religion, or sa kahit kanino. You just surrender to the Lord Jesus Christ. Okay? Then, makikita po natin yung promise of life. Next is the privilege of prayer. The privilege of prayer. Alam niyo po ba na hindi lahat ng tao ay pinapakinggan ng Panginoon sa pananalig? It is a privilege. Binibigyan niya itong pagkakataon o pribilehiyo sa atin. Sino lang yung pinapakinggan ng Panginoon? Sabi dito, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Okay, bago tayo pakinggan ng Panginoon, ito po muna ang dapat natin na malaman. Ito, I read these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Kung si Kristo ay nasa puso natin, no, nasa buhay natin, ito po ang mararanasan natin. Papakinggan tayo ng Panginoon. Siguro narinig nyo na itong illustration na ito. Alam nyo, hindi kayo pwede pumunta sa Malacanang ng walang appointment. Alam nyo po yun? Hindi nyo pwede basta-basta makausap ang presidente. Hindi mo nga pwedeng, i-message ang presidente sa Facebook o kaya tawagan sa telepono o sa cellphone niya. Pero kaibiganin niyo si Sandro. Kaibiganin niyo si Sandro Marcos. Sino ba si Sandro? Yung anak niya, yung pangalan niya. Pag naging friend niya, pagka pumunta yun sa Malacanang, sumama kayo. Pagkakasama niyo si Sandro, yung anak ng presidente, walang haharang sa inyo na guardia. At pagkakasama mo si Sandro, kahit wala kang appointment, no? Kahit wala kang pera, no? Kahit na hindi ka sikat na tao, basta kasama mo si Sandro, may access ka, no? At kung sakaling sabihin ni Sandro na, Dad, may kailangan tong friend ko, pakinggan ka. Nakuha niyo po ako. Pagkasama natin si Jesus, we have an access to heaven. The Lord will listen to us. Okay? Papakinggan tayo. At ang sabi pa doon dito, kung hihingi ka na naayon sa kalooban ng Panginoon, ibibigay niya agad yun. No? Pero sorry to say, kung hihingi tayo ayon lang sa kalooban ko, kalooban natin, no? Maliban na lang kung yung kalooban natin, kalooban din ng Panginoon, matatanggap natin. Pero mas maganda, katulad ng example ng Panginoon sa Kristo, He asked the will of God. Your will be done, not mine. Diba? Halimbawa mga kapatid, marami tayong pera, or ito sa akin lang to, ewan ko kayo kung ganito rin ang inyong gagawin.
halimbawa, kaya ko mag-loan ng 1 million. At sabihin ko na, mag-pray ako sa Lord. Lord, gusto kong bumili ng Hermes. Will mo kaya yun? Sa palagay. Kaya ko itong bumili, mangungutang ako. Bumili ako ng Hermes. Di ba parang ang unang tanong ay bakit? Saan mo gagamitin? Di ba? Again, sa akin lang yan. Ewan ko sa inyo kung ano ang inyong palagay doon. So, mga kapatid, ganito. When we ask the will of God, He will tell you. No? At ipapaalam sa iyo ng Panginoon na yung gusto mo ba ay kalooban niya o hindi. So, kung bibili ako ng ganun, sigurado ipapaalam sa akin agad ng Panginoon. Hindi ko kalooban niya. Mararamdaman mo yun. Makikita mo yun kung hindi kalooban ng Panginoon. Okay? So, ang pananalangin, it is a privilege. Hindi po ito karapatan. It's not right. Na pwede mong i-demand. Lord, pakinggan mo ako. Ito po ay privilege. Why? Because Jesus is in our lives. Ang dahilan kung bakit tayo sasagutin ng Panginoon ay hindi dahil sa magaling tayong mag-pray. No? Hay paluting ang ating mga words. Hindi po yun. No? Ang dahilan bakit tayo papakinggan ng Panginoon is because of the Lord Jesus Christ. Kaya kahit anong paraan ng pananalangin mo, kahit pautal-utal ka, kahit di mo alam yung tamang mga words. But when you pray in Jesus' name, in the name of Jesus, papakinggan mo. Diba? Ito ang Diyos na totoo. Yung iba walang pangakong ganito. Ito, makikita nyo yung napakadinaan. At makikita natin na, oo nga, dapat na ganito ang gawin. It's through Jesus. Hindi sa kung kanina pa. Ang style natin mga Pilipino, mahilig tayong may padrino. Di ba? At madalas, mas maraming padrino, mas okay. Pero sa Panginoon, isa lang ang pwedeng padrino. Wala nang iba. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ang Panginoong Kristo lang ang nag-iisang padrino. Okay? So, yun po ang makita natin. Sabi sa John 14:13, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. So, kumbaga, katuwaan, kagalakan ng Panginoon, ng Diyos Ama, nasagutin ang panalangin natin, in Jesus' name. Kasi magbibigay ng kalwalhatian sa atin. Di ba? Mag-glorify ang Panginoon. Bakit mag-glorify ang Panginoon? Kasi marirealize natin, that this God is real. Sumasagot sa panalangin. Hindi siya hopya. Hindi siya paasa lang. Tugod siya. But sometimes, hindi lang sa gusto nating oras. Kasi gusto natin, pag nanalangin tayo, Lord, gusto ko nang magka-boyfriend, nauna. O magka-girlfriend, nauna. O mag-asawa, nauna. Di ba? O gusto ko po ito, ngayon na. Ganun tayo eh. Pero Panginoon, you know what? Kung bakit dinidelay ng Panginoon yung sagot niya. Kasi, many times, hindi tayo ready. Hindi tayo ready na tanggapin, yung hinihingi natin. For example, may kakilala ako sa Pago. Nagpipray siya na magkasasakyan. Lord, bigyan mo na ako ng sasakyan. Ang tagal na yan nagpipray. Sabi ng isang pastor, nagpipray ka ng sasakyan. Kumuha ka na ba ng license to drive? Ay, hindi pa po. Paano ka bibigyan? Kasi pag binigyan ka ng Panginoon, wala ka lisensya, ang gagawin mo? I-drive mo yan. Mahuhuli ka na. So, naiintindihan niyo po kung bakit minsan dinidelay ng Panginoon. God prepares us. God is preparing us for that. Okay? So, papakinggan tayo ng Panginoon because of the Lord Jesus. Sabi sa Jeremiah chapter 33, verse 3, ito daw ang phone number sa langit. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Call to me, and I will answer you. And tell you great and unsearchable things you do not know. Diba? It's very simple. Very simple request.
You just call. Okay? Tumawag ka lang. Hindi mo na kailangan ng load. No? Hindi mo na kailangan ng magandang telepono para tumawag sa langit. Diba? At hindi mo na kailangan ng kung ano pang mga mabubulaklak na salita para sagutin ka ng Panginoon. You just call me and I will answer you. Sabi pa doon, may dagdag pa and tell you great and unsearchable things you do not know. Ang sagot ng Panginoon madalas ay kamanghamang. Many times, ang sagot niya ay hindi mo kaya ipaliwanag. Hindi mo kaya, hindi sa pangarap mo, hindi mo naisip. Diba? And I'm sure tayo kung lahat naka-experience na. Maliit lang yung hinihingi natin, pero ang binigay, ang laki. Pero dahil sa'yo ang kailangan natin. Diba? Okay, so, ang pananalangin ay ito po ay isang privilege. Pero ito po, meron akong gustong i-discuss sa inyo. Ewan ko kung napansin nyo itong verses na ito. 16 and 17. Okay, sabi dito, if you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. All wrongdoings is sin, and there is sin that does not lead to death. Ano yun? Ano yung kasalanan na yun na hindi natin ikakamatay? Okay, ganito po yan. Okay, kung inyong maalala, doon sa previous verses, kayo na tumanggap sa Panginoon, kaya mas nusulat ito sa inyo para ipaalam sa inyo na kayo ay may eternal life. So, ganito po ang ibig sabihin niya. Yung sin that does not lead to death, tayo po na mga mananampalataya, tayo po ay magkakasala at magkakasala pa. Hindi pa tayo perfect, hindi pa tayo sinless. Sa ating mga kilos, tayo po ay magkakamali at magkakamali pa rin. Makakaisip pa rin tayo ng masama. Makakapagsalita pa rin tayo ng ayaw ng Diyos. Makakagawa pa rin tayo ng mga mali. Pero ano sabi niya? There is a sin that does not lead to death. Yun po yung kasalanan niya. Na hindi dadala sa atin sa kamatayan or sa yung death po dyan ay yung eternal death. Okay? Nasundan niyo po ako. So ito po ay yung kasalanan na nagagawa ng isang Kristiyano. Na sabi po ni Juan sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. So ito po ay ihihingi natin ng tawad. And then, ang sabi niya dito, there is a sin that leads to death. Yung kasalanan na magbibigay sa atin, magdadala sa kamatayan, yun yung kasalanan ng pagkabala si Jesus sa buhay. Okay? Lahat ng gagawin mo, it will lead you to death. So, nakuha yung difference. Yung kasalanan that does not lead to death, yun yung kasalanan na gagawa ng Christians. Yung kasalanan na nagdadala sa kamatayan, yun yung mga nagagawa ng unbelievers. Kaya nga sabi niya dito, I am not saying that you should pray about that. Ang ibig niya sabihin, huwag niyong ipag-pray na yung isang tao na yun ay i-revive ng Panginoon kahit siya ay unbeliever. Nakuha niyo. Kasi dito, ang sabi niya, if you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. So dito po, kung meron kang kapatid na nakikita mong gumagawa ng kasalanan, Christian na gumagawa ng kasalanan, you pray for that person. Ano yung papadala sa kanya? Na manumbalik siya sa Panginoon. Na itigil na niya yung maling na kanyang ginagawa. At ang sabi niya, God will give them life. Ang ibig sabihin po nung God will give them life, the Lord will restore them. Okay? Siguro alam natin yung salitang backsliding. Yung ikaw ay dati faithful sa Panginoon, as parang napagod ka na-overwhelm ka na, ang daming demand sa church, ang daming pinapagawa. Di ba? So, ang ginawa mo,
biglang papasok sa iyo yung mga dati mong ginagawa before. Paano ka mag-enjoy, no? Paano ka magpakasaya, paano ka mag-distress. Na kung babalikan mo yun, parang yun ay, sa panahon yun, parang mga kasalanan yun. Like for example, dati drug addict ka, no? Nung nakakilala ka sa Panginoon, give up mo na yun. Pero nung, kumbaga, lumayo ka sa Panginoon, naisip mo ulit yun, parang, balikan mo kaya yun, nung yung buhay niya. Pero tandaan niyo po ito, once na totoo tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, lumayo man tayo, babalik din tayo sa Panginoon. Aabutin tayo ng Panginoon. Hindi hahayaan ng Panginoon tayo na tayo ay mapahamak ng gusto dahil sa katigasan ng buhay natin. The Lord will bring us back. At yan nga po, God will give them life. The Lord will restore them. At kung sakali sa umagang ito, you feel far away from God. No? O may mga kasalanan tayong ginagawa sa Panginoon, sa kabila na tayo po ay nakakilala sa Kanya. Let us pray that the Lord will restore us. Or kung may kakilala po tayo, let us pray that the Lord will restore. Okay? Yan po ang privilege natin pag si Kristo ang nasa puso natin. We can ask the Lord to help us. Okay? So may mga kapatid ba tayo na kakilala niyo that need prayers? Kailangan ibalik sa Panginoon. Or kayo ba personally, no? Kailangan niyo bang bumalik sa Panginoon? Okay? Ang Panginoon magbibigay, marami siya ng chances. So, yan po ang una na makikita natin. No? Ang tatlo na undeniable truths. The certainty of His salvation. No? Ito po, gusto kong pag-usapan natin. Gusto kong tandaan nyo lang ito before we go to the next. Di ba? Doon sa dati nating grupo na sinasamahan, tayo ay nagpe-pray ng mahaba. No? Nagpe-pray tayo ng matagal. But we are not sure kung sinagot tayo o hindi. Pag tinanong mo, pag tinanong mo ako doon, hindi ko alam narinig ako ng Panginoon. Pero dito mga kapatid, once Jesus is in your heart, pagka tumawag ka sa Kanya in Jesus' name, sigurado, napakinggan mo ng Panginoon. At sigurado, sasagutin na. Yun po ang kaibahan when you have a God who is faithful. Sigurado ang Kanyang mga sagot. Sigurado ang Kanyang mga pangako. No? Mangyayari lahat yun. At may enjoy po natin lahat. Okay? So, number 2, hindi lamang the certainty of His salvation, the comfort of His security. No? Ang kaaliwan ng Kanyang pagbabantay sa atin. No? Di ba pagka secured yung kapaligiran mo, nakakatulog ka ng maayos. Pagka alam mong walang makakapasok, no? Doon sa bakuran mo. Diba? Meron kang kapayapaan. Meron kang kaaliwan. No? Nung simula pa lang akong nag-aaral mag-drive, naalala ko si Jay ang nagturo sa akin. Hindi siya makatulog. Kinakabahan siya. Pero nung natuto na ako, nakakatulog na siya. Kumbaga sabi niya, marunong ka na ako. Sabi niya sa akin. At gano'n, di ba? Pagka hindi, o pagka delikado yung sitwasyon, no? Hindi ka makatulog, wala kang peace. No? Hindi ka comfortable. Pero pagka alam mo na everything is safe, you have peace. Mga kapatid, kung ang Diyos mo ay tunay na Diyos sa gabi, as umaga, you will experience the comfort of His security. You will be secure. Okay? Tingnan po natin. Ang sabi dito, we know that anyone born of God does not continue to sin. Okay? Kung inyong matatandaan kanina, doon sa second point, no, yung sin that does not lead to death, pwede nga maging reaction nyo, ganun ba? Pagka ang Kristiyano pala ay nagkasala, it will not lead me to death. So gagawa na lang ako ng kasalanan. Di ba? Ganun ang ating ganun ang ating magiging kaisipan. At yun nga, yung 1 John 1:9, talagang yan ay palagay ko gamit na gamit yan, everyday ginagamit ng mga Christians yan.
nakasala ako. Sige, First John 1:9 na lang. I will confess my sin. Pero ano sabi dito? We know that anyone born of God, ano sabi niya? Does not continue to sin. Okay? Ang isang tao na may relationship sa Panginoong Jesucristo, he does not continue to sin. Hindi siya nagpapatuloy. At hindi na niya nai-enjoy ang paggawa ng kasalanan. So, ang una na makikita natin, na comfort and security ng Panginoon, the Lord will prevent us from sinning. Pipigilan niya tayo. Tatanggalan niya tayo ng appetite to sin. Kasi nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, proud pa tayo. Diba? At naghahanap pa tayo. Meron pa akong binabible study. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, pag nakita mo ang cellphone ko, ang daming mga ng mga pictures ng mga babae. Pero alam mo, simula nung sinuko mo ang buhay ko sa Panginoon, nag-iba. Nagtaka ako. In fact, kahit yung mga kasamahan ko, nagtataka sa aming mga conversations. Sapagkat yung mga barkada ko, basta nagkwentuhan kami, laging may kabastusan. Pero nagtataka sila. Bakit hindi ka na nagre-react? At bakit hindi ka na, ng tawag, bumabang ka? Hindi ka na nagtatapon din ng malaswang jokes. At ang sabi niya sa akin, nagtaka ako. Nawala na ako ng happiness. No? Hindi ko na siya gusto. And in fact, pag kami nagpa-pop up sa aking Facebook, hindi ko na siya binubuksan. Kasi the moment na mag-spend ka na like 1 minute, napanoodin yun. Yun nga yung tinatawag na algorithm doon. Sunod-sunod na yun. No? Kasi kung mga malalaman ng Facebook na gusto mong panoorin pala itong mga ganito, sunod-sunod. So, hindi niya na binubuksan. Hindi na niya, wala na siyang gano'n. Although sabi niya sa akin, pero Pastor, hindi pa ako perfect. Marami pa rin akong pagkakamali. Totoo yun. Pero yung mga particular na mga kasalanan na yun, dahil sa nakilala natin ang Panginoon, because we have a real God, we prevent tayo sa paggawa ng kasalanan. Kasi mga kapatid, kailangan natin i-prevent, patigilin, or bawasan ang paggawa ng kasalanan. Kasi sa patuloy na paggawa natin, kung hahayaan tayo ng Panginoon, na gumawa ng kasalanan, ano ending nun? Mapapahamak tayo. Diba? Masasaktan tayo. No? At mapapahiya tayo. Diba? Kaya pagka nakilala natin ang Panginoon, there is a comfort of His security. Okay? And then, ang sabi pa niya din sa verse 18, we know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe, and evil one cannot harm them. So yung number 2 na makikita po natin, na comfort and security ng Panginoon, hindi lamang the Lord will prevent us from sinning, but second, second, the Lord will protect us from the evil one. Okay? Puprotektahan tayo ng Panginoon sa kasamaan. Okay? So itong prevention from sin, ipiprevent tayo sa inner urge natin. Okay? Pero itong protection of the Savior sa outside troubles, puprotektahan tayo ng Panginoon. Kasi ang sabi niya, we know that anyone born of does not continue sin. The one dyan ang Panginoon Kristo, who was born of God, keeps them safe, and the evil one cannot harm them. Okay? And then we know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. Ang ibig kong sabihin nitong verse 19, no? Nung sinabi ni Juan, tayo ay anak ng Diyos, at ang mundong ito ay kontrol ng masasama, gusto niya ipakita sa atin, protektado tayo ng Panginoon kahit na nandito po tayo sa masamang mundo ito. Okay? Ang sabi sa John chapter 10, verses 27 to 29, this is how the Lord will protect us from the evil one. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand.
My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's. Grabe yung protection ng Panginoon. We cannot protect ourselves from the evil one. Hindi natin kaya. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nag-volunteer na siya. Hindi na natin kailangan humingi sa Panginoon, Lord, protect me. Kasi, ang sabi dito, I give them eternal life and they will never perish. And then, no one can snatch them out. Walang sino makakanakaw. Kaya mga kapatid ko, nasa Diyos Kristo, hindi na tayo maaagaw ng kalaban. We are safe. Tayo po ay ligtas. Again, may mga grupo po na nangangaral na pag tinanggap mo si Jesus, maliligtas ka. Pero pag nagkasala ka, mawawala yung kaligtasan. Ibig sabihin, pag namatay ka na, hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon, pupunta ka sa impyerno. Mga kapatid, kung gano'n ang aming papaniwalaan, that is a different God. Because the God of the Bible, the God of the Bible, Jesus Christ, ito ang pangako niya. Pagka isinuko mo ang buhay mo sa Kanya, pagka sumunod ka sa Kanya, sabi sa verse 27, they follow me. Pagka sumunod ka sa Panginoon, hindi ka na pwedeng maagaw ng kalaban. Hindi ka na pwedeng maagaw ng jambo. Okay? Ng demonyo. Hindi ka na pwedeng dalhin sa impyerno. Kasi protektado ka na ng Diyos Anak at saka ng Diyos Ama. Okay? So, yan po ang makikita natin at dapat ipagpasalamat natin when we have a God who is real. Ma-experience natin itong tatlong undeniable truths na ito, the certainty of His salvation, the comfort of His security, at nagpaguli, the clarity of His supremacy. Ang kaliwanagan ng Kanyang kapangyarihan. Okay? Sa verse 20, sabi ko dito, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Dear children, keep yourselves from idols. Ang una na makikita po natin about the clarity of His supremacy is the gift of understanding. Magiging klaro ang supremacy, ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin at sa lahat ng mga tao sapagkat bibigyan tayo ng Panginoon ng pangunawa. Okay? At napakaganda itong pangako ito sapagkat hindi mo na kailangan na mag-aral sa Harvard to understand and to have an understanding or a better understanding. Hindi mo na kailangan sa mag-aral sa mga mamahaling schools to get an understanding. Diba? Especially about God. About our spiritual lives. Pag tinanggap natin si Jesus bilang sa iyong tagapagligtas, automatic, you will understand. Yan ang lagi ko pong sinashare sa inyo. Nung hindi ko pa nakikilala sa Lord, lagi ako nagbabasa na ako ng Bible. Kasi yung mga kapatid ko, nagbabasa sila. Kaya ako naman, sabi ko, makakapagbasa din. Kasi sila, ang goal nila, babasa nila ang buong Bible. So, ako, sabi ko kailangan gawin ko rin yun. Kailangan talunin ko itong mga kapatid ko sa pagbabasa. At natalo ko sila. Pero hindi namin nabasa ang buong Bible. Kasi ang kapal Hanggang lang kami, hanggang Deuteronomy lang ako, sila hanggang Leviticus. Kasi kung makita kong tumigil na sila magbasa, tumigil na rin ako kasi panalo na ako Pero to be honest with you, wala akong naintindihan kahit isang salita doon sa binasa ko. Wala. Tapos, gaya na sinishare ko rin sa inyo, na-memorize ko na John 3:16. Na-memorize ko na John 1:12. Bakit? Sapagkat yung mga kapatid ko, nagme-memorize sila ng verses para sa rolling verses. So ako, sabi ko, may-memorize din ako. May-memorize ko din ang John 3:16, John 1:12, 2 Corinthians 5:17, pero alam nyo, hindi ko siya naiintindihan. Hindi ko siya talaga naiintindihan. Pero, nung nakilala ko ang Panginoon, biglang nagkaroon siya ng kahulugan. Biglang nagkaroon siya ng kabuluhan sa akin. Parang, ganun pala. Mahal pala ako ng Diyos.
na pagka sumampalataya ako kay Jesus, bibigyan ako ng buhay na walang hanggan. Hindi na ako mapapasok. Nagkaroon siya ng ano. At yun, kumbaga prepare ako ng Panginoon dun sa mga verses na yun. Na nung nag-invite si Pastor Alf, kung sino tatanggap sa Panginoon, I am ready, or I was ready. Sabi ko, I'm willing to surrender my life to Jesus. So, mga kapatid, ito po ang gusto kong makita natin. No? Magkakaroon lang ng kaliwanagan ng isip natin kung ang Diyos natin ay Diyos na love. Because He will give us the gift of understanding. Bakit sinabi gift of understanding? Hindi mo na kailangan bayaran. No? Hindi mo na kailangan mag-send ng Gcash sa Panginoon para bigyan ka ng understanding. It is totally and 100% free. No? Tingnan po natin itong sabi ni Job sa Job 32. Oh, hindi ito si Job. Hindi si Job ang nagsalita nito. Si Elihu. No? Nagsalita nito. Basahin na po natin. Ready? Begin. I thought age should speak, advanced years should teach wisdom. But it is the spirit in a person, the breath of the Almighty, that gives them understanding. It is God who will give us understanding. Kasi, ang sabi nitong si Elihu, itong pinakabata na friend ni Job, akala mo ba pagka matanda ka na, okay na yung sinasabi mo? No? Pagka-advance ka ng years, marunong ka na. Pero yung mga friends ni Job, parang mali lahat ng mga pinagsasabi. Kaya na-realize niya na ang Diyos talaga nagbibigay ng understanding, ng karunungan. And then, ano pa sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 7? Basahin niya po ulit natin. Ready? Begin. Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Hindi in some things, in few things, no, kundi in everything, the Lord will give us understanding. At ito ang resulta. When the Lord give us understanding, no, when we know the Word of God, ito po ang resulta. Sabi sa Psalm 119 verses 99 to 100. Basahin niyo po natin ulit. Ready? Begin. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the others, for I meditate. So, sabi ni Haring David, no? Mas naging marunong ako sa mga teachers ko. No? Dahil, lagi kong pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Mas naging maunaway ako, mas naging advance ang pangunawa ko kaysa mga matatanda. Bakit? Because I obey your presence. Sinusunod ko ang kanyang salita. Mga kapatid, thank God because we have a God who is real. Sapagkat when we have a God who is real, we will experience, we will know the undeniable truth, the clarity, no, na makikita po natin, no, the clarity of His supremacy. Makikita natin na ang Diyos lang na ito ang magbibigay sa atin ng pamanghamang ng pangunawa. Hindi yung teachers natin, hindi yung mga libro, no, kundi ang Panginoon. Why? Because we accepted the Lord as our Savior. And then, ang panghuli, the guard against substitutes. Ito po. Gusto ko pong pagtuunan natin ito ng pansin. The guard against substitute. Ang sabi po dito sa last part. Ito po na. On Jesus Christ, He is the true God and eternal life. Sabi sa verse 21, Dear children, keep yourselves from idols. Okay, ano yung bakit guard against the substitutes? Ganito po. Kailangan malaman po natin that Jesus is God. Okay? Siya ang Diyos. At pagka nalaman po natin na siya ang Diyos at ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, dapat tayong mga mananampalataya, no, ay huwag nang maniniwala sa mga idols. Who is substitutes? Hindi lang po yung mga ribunto, mga idols. Tandaan niyo po ito. Many times, ito po ay nasa form ng mga bagay na inuuna natin maliban sa Panginoon. Ang idol, ang meaning ng idol ay anything or anyone that is in the middle or in between our God. Yung nasa gitna. Yun po ang idol.
Ano yung mga yun? Pwedeng work natin, pwedeng relationships natin, pwedeng family natin, or ibang mga bagay. Anything na inuuna natin sa Panginoon. Those are idols. Those are substitutes. Pero pag alam mo ang supremacy ng Panginoon, na ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat, na siya ang dapat natin unahin, it will guard our hearts. No? Katulad na sabi ni Apostol Juan, keep yourselves from idols. Umiwas kayo sa mga substitutes. No? Umiwas kayo sa nagbibigay ng maling pag-asa. No? Itungo natin ang ating pong buhay, ang ating atensyon, ang ating paglilingkod sa tunay na Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat itinuro sa atin ito pong unang aklat ni Juan. Matagal ko na po itong napag-aralan. Matagal ko na po itong na-preach din. Ibang mensahe ang aking nakuha. Pero ito pong series na ito is very revealing, mga kapatid. Alam niyo po ba, because of this, no, ito pong tatlong ito na ating napag-aralan at saka itong buong series na ito. No, ito po, every time na aking tinitingnan, it gives me strength. No? And it makes me more committed to the Lord. Kasi kung titingnan po natin ito, walang ginawang masama, walang gagawing masama ito sa atin. Nung pinakilala niya ang kanyang sarili dito po sa unang sulat ni Juan, itong 14 na karakter ng Panginoon, it's all designed to strengthen us, to protect us, to make us better. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, ito po ang prayer ko sa atin. As we know this, let us be more committed. Huwag natin iwanan ng Panginoon. No? Kasi hindi niya tayo iwanan. Because of these characters, ito po ay sigurado. Our God is real, hindi na tayo iwanan. Hindi na tayo iwanan. Okay, tayo na lang. Nakilang Diyos, salamat po sa aklat na ito. Thank you for 3 months na amin pong inisa-isa ang katangian ng Panginoon. And I pray, Lord, na bagaman maikli ang aming pangunawa, nawa ang simpleng pangunawa namin ay maging sapat para magkaroon ng malaking bahagi ng mga katotohanan ito na amin pong pinag-aaral. Lord, tulungan mo kami na huwag masiyahan sa mga substitutes. Help us, Lord, to serve, to focus in the real one. Sa tunay na Diyos. Sa Diyos ng Biblia, sa Diyos namin. Help us, Lord, to be committed. Help us to prioritize you above all part. Sapagkat sa mga katangian na ito na pinag-aralan namin, ay pinapakita mo lamang na lahat ng gagawin mo ay para sa ikabubuti namin. Lord, help us not to miss the blessings na inihanda mo po sa amin. Nawa matanggap na namin ito, Panginoon. Upang sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito, ay magkaroon kami ng kagalakan sa amin pong paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ng Yesus.